game. Hi guys! Aga pa guys! Hi guys! Alright. Andito na naman kami! Welcome back! Ang mag-asawang laging Nag-aaway! pero hindi! Nag-iwalay! Welcome back to Driving with Mark and Nikki! Energy hindi pa kumakain. Alright. So, ano ang ating topic for today? Wait! Nagkamot na naman Wait! ako. Wait lang! Ipakita muna natin yung t-shirt natin! Woo! Dali, ipakita natin. Naka one piece kami ngayon. Oh! Okay, so ano dapat? Pagpakilala ka muna. Na naman! Driving with Mark and Nikki na ngayon nakalagay. Kailangan pa magpakilala. Next time na lang yon. Sige. So, anong pag-usapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon ay... Si Ilalabas ko yung pangalan niya? Oo. Hindi pa public? Ewan ko. Tatanungin ko siya. Maganda sana, ano? May nag-request kasi si listener. Hindi pa naman listener yata. May nag-request na listener sa amin. Yun, ganun. May nag-request na... Ni-request ni Sir topic na to. Lang. Gusto niya marinig pangalan niya. Ang laki ng ikakat dito. Okay, sige. Gusto nga may topic nga na ni-recommend sa atin yung isa sa ating mga Fans. Naman. narinig niya yung una nating hindi ko pala alam kung narinig niya ng buo. Yung una nating episode. So nag-request siya ng topic. So usapan na namin yan ngayon. Kaya dapat i-follow mo na kami. Okay, so anong gusto niyang malaman? Sabi niya, ano nga ulit yun? Nalimutan ko eh. Tinext niya. Hindi, ayun. Niya sa'yo, Naalala diba? ko na. Hindi niya sinat sa Ay, akin. Naalala ko na. Uh, Pabor ba ang mga lalaki na hindi kunin yung apelido? Hindi, mali. Mali ba? Ano yung... Lagi na lang mali. Ano yung nafe-feel or mafe-feel ng mga okay. lalaki if magpakasal sila tapos hindi anong tawag doon? Hindi magpalit ng apelyido yung kanilang asawa. Hindi kunin yung apelyido nyo. Nice topic. Oo. Okay, So ano daw? Syempre, ikaw ang sasagot niya kasi ikaw yung lalaki. So anong nararamdaman ng mga boys, no? Kapag hindi kinuha yung apelyido. Okay. So, Okay. Okay. ganda. Okay. End of episode. Char. Baka mag-away na naman tayo. Hindi, kasi parang feeling ko magandang topic to kung may ibang point of view. Kasi ako detached. Detached. Pero siguro ganito. Anong detach? Hindi. Siguro, Ano yung na-feel mo nung sinabi kong magme-maiden name ako? siguro Kung naaalala mo? siguro naalala, may sinabi ba ako? Oo, kasi para sabi ko sa iyo, parang ayokong magpalit ng apelyido, para mas gusto ko na lang na maiden name. Ano yung maiden name? Ha? Di yung apelyido mo nung dalaga pa. May sinabi ba ako? Hindi, yung mukha mo lang. Ay? Ano sabi ko? Ganon. Ganon? Para ka nagtampo. Oo. Tapos, yun nga yung sabihin, yung point ko. Ngayon, siguro balik tayo. So, kasi ito yung naisip ko dyan ngayon Siguro yung mga boys na bata pa. Hindi, yung mga bata pa, ganon din talaga. Parang may ganong mararamdaman. Bakit ba? Pero as you mature, the relationship matures with us. Hindi, naisip ko kasi, naman parang ngayon nga parang wala namang bearing sa akin. Ikaw naman yung nahihirapan, di ba? Ikaw nahihirapan, nagsusulat ng mga pangalan. Parang sa boys, dati, Bakit nga? Bakit nung bata ako, siguro, bakit ba gusto ninyo feeling makuha yung apelyido nyo? feeling ko, kasi yun ang
gustong maramdaman ng lalaki na nagpapasakop. Uy, nagpapasakop. To- Hindi, Umikot yung mata ko sa oo, nagpapasakop. gustong maramdaman ng lalaki na mas ano sila, mas parang ano, Mas dominant kayo, oo, parang ganon. ganon. Mas dominant siguro mas dominant or parang hindi ko sure kung ano. Ito na naman ba yung word na magpapakancel? Na hindi, baka gusto nila property, ganon. Parang itatag as, oy, akin ka na, ganon. Akin ka na, yun, road rage pa. Grabe naman yun. Nakakuha pa tayo ng road rage. Tumatawid lang naman siya. Grabe naman siya. Ang sama naman nung anong sasakyan yun. Di ba jeep? Sama niya. O game. Ayun, siguro yun yung nararamdaman ng mga bata. Mm. Bata kasi ngayon sa akin parang non-bearing na siya. Yung bata, hindi pa mature masyado, mga 20s, ganyan. Gusto nila, syempre, nagpakasal tayo, parang akin ka, maramdaman ko na mas ako yung padre de pamilya. Siguro related siya sa macho shit. Ay! Lagot ka. Cut? Hindi, yun lang siguro yun dati. Siguro yun yung mga nagtatampo. Yun yung mga nagtatampo. Baka yun yung nararamdaman nila. Hindi ko kasi alam sa akin nga, 'di ba? Nung bata, baka yun yung naiisip ko. Pero ngayon, nung matagal mo nang ginagamit yan, parang non-bearing naman sa akin yun. Parang alam naman ng lahat na kasal tayo. Alam ng lahat ng kasal tayo, hindi naman dinedeny, hindi naman tinatago. So, parang pangalan, lang, sulat lang naman yan Parang yun na lang yung naiisip ko pag nagsusulat ka sa mga forms ni Calixto Diaz Santa. Parang wala na ako nararamdaman. At kinuha ko nga yung apelyido mo Yung nag-maiden name. Iba pala yung topic. Hindi yun din siguro. Di ba? Kasi Guguluhan kasi sa apelyido ko normally kasi yung mga babaeng gumagawa niyan, may dash. Dami na ako gumagawa niyan, may dash. Oo. Ngayon, dumami siya. Ginagawa- yung Ang una ko yung nakita dati sa mga Doktor. successful people before sila Abogado. mag-asawa. Oo. Successful people before sila mag-asawa, para yung name nila same pa rin. Kasi parang branded na sila as yun yung name nila Bawa may successful doctor, lawyer, or may mga publish ka na publications, kilala ka na sa ganong last name. So yung iba dinadash ka lang. Yeah. So yun yung parang for me, magkano ka naman din dun sa partner mo, di ba? Parang pinaghirapan din naman niya yan nung di pa kayo kasal But kung gusto niya yung i-maintain, parang intindihin mo na lang. As long as hindi niya dinadeny. Nakasal kayo, no? Yung sinasabi pa lang maiden, ang hirap pala nun, no? Kasi Hindi, pero ang civil status mo, married. ay hindi naman nakalagay, hindi naman naka-flash yung civil status Oo. sa mga public events Baka yun lang yung naiisip ng ibang tao. Edi possible may sa'yo, hit on. Hey miss, what's your number? Diba? Kasi nakita nila, ito pa yung last name niya dati. So single pa siya. Bakit kayong mga lalaki hindi naman kayo nagpapalit ng apelyido? So pwede nyo talaga itanggi Kasi na kasal kayo. possessive yung mga boy. Joke lang. Hindi ko alam kung Feeling ko kasi, kasi nga, sa culture din kasi siya. Siyempre sa Pilipinas, sobrang patriarchal ng culture ng Pilipinas Recently na lang naman nagkakaroon Hindi lang naman sa Pilipinas. Hindi lang naman siya sa Pilipinas. Pero yon, patriarchal talaga yung yung culture. So parang sa ibang lalaki siguro, parang nakakaano nga siya na hindi ka nagpapasakop if hindi mo kinuha yung apelyido ng asawa mo. So sa akin, masyado siyang patriarchal, at saka yung naramdaman ko nung before tayo ikasal na parang sabi ko noon, ikakasal ako, kailangan ko bang, kasi yung pangalan mo is your identity so kailangan ko bang palitan? Bakit kailangan kong palitan yung pangalan ko, na parang feeling ko, yung feels na nawawala yung identity ko dahil lang nagpakasal ako? Parang sobrang mali niya para sa akin. For someone like me na is strong, independent, and
And, yan. Baka Diba? sinasabihan din yung mga boys ng mga barkada nila. Oo, wala ka pala under ka pala Hindi naman yung ibig. Bakit? Under ba kita? Sabihin ka lang doon, sus, kahit magpalit yan o hindi, under ka pa rin naman. Hindi ko alam sa mga boys na napipikon pag sinasabihan silang under. Oo. Under naman talaga. Tama. Pero alam mo, I'm so proud of the Philippines kasi parang yon may option yung mga babae. Nasa Ayun. batas kasi siya. Dapat i-share mo yung experience mo sa ganyan. Na ano? Sa anong Paano? naramdaman mo nung nagpalit ka? Anong mga challenges? Actually, ano siya? Wala naman, parang wala naman masyado. Hindi ko pa naasikaso yung iba eh. Tapos sabihin mo wala. Pero, hindi, ano siya, di ba nasa batas siya? Meron kang 3 options eh pagka nagpakasal ka. Either gagamitin mo yung apelyido ng asawa mo, gagamitin mo yung maiden name mo, or mag-hyphenate ka. Kaya natutuwa ako na yung dito nga sa Pilipinas, merong ganong option para sa mga babae. Di ba talaga equality ito, ganyan. May choice ka. Kasi kayo parang hindi naman kayo nagpalit ng apelyido eh, nung ikinasal kayo, di ba? So yon, anong mga challenges kung masyadong mahaba yung pangalan mo, tapos nag-hyphenate ka, so mahirap siyang Sabihin mo isulat. yung buo mong pangalan. Ayoko! Para ma-realize nila yung Ayoko! para ma-realize nila yung hirap mo pag nagsusulat ka ng Hindi, buong basta pangalan. ako, 2 names, 2 ang first name ko. Dalawa ang Ilang first letters? name ko. Basta. Tapos, yun, nag-hyphenate pa ako na mahaba rin naman yung apelyido ko nung dalaga at mahaba rin yung apelyido niya. So, ayun. Okay naman. O, di yun nga, sa pagsusulat, sa pagkuha naman ng mga IDs or pag-update, si Pag-ibig, ano na siya, si Pag-ibig is updated. Alam niya na yung hyphenated. Naglagay na sila ng parang tick mark kung hyphenated yung surname mo. Tapos, next na pinakamadaling kuhain for ID ay passport. Yung renewal ng passport, ano na rin si DFA, updated na rin siya. Alam na nila yung nag-hyphenate, so tanggap na nila yon. Basta dun sa application mo ng Boring! lumalabo. Ayan. Basta dun sa hindi kasi totoo, maraming nagtatanong talaga niyan. So kung halimbawa ikinasal ka, kung gusto mo ng ID na na meron ka kaagad, basta meron ka ng authenticated na PSA marriage cert, pwede na yung sa DFA, pwede ka nang mag-renew. Tapos sa application mo, dapat hyphenated na yung gagamitin mo. Tapos hindi ka naman hahanapan ng proof pag nagbago ka ng signature. So doon pag pumirma ka, yung bagong signature mo na yung gagamitin Oo, mo. magbabago ka. Ha? Oo, magbabago ka. Oo, kung magbabago ka ng signature. Tapos, ano pa ba yung isa kong ID? Yung sa PRC. Pero yung PRC kasi nung in-apply ko yun, hyphenated na talaga ako. Kaya yun, meron na akong 2 valid IDs na hyphenated. So yung iba, hindi ko pa alam. Basta as long na meron ka ng valid ID, madali na yan sa other agencies magpapalit. Ayun. Ay, ano, ito. Tinuruan ko na sila. May question ako. Paano pag yung form, maikli lang, anong nilalagay mo? Paano pag yung form ay maiksi lang? Oo, Anong maiksi lang. form? Halimbawa, last name. Tapos may mga box. Wala pa akong na-experience Okay, na example. may box eh. Anong lalagay mo? Di buong pangalan? Hindi, may box eh. O di buong pangalan? Hindi mo kasi yun pwedeng yan. Ano yun, lalagpas mo, ganun? Oo. Mm. Kasi puputulin na nila yung pangalan. Paano pag online? Ha? Hindi pwedeng lumagpas. Actually yung online niya yun, ano na rin siya, naka-adapt na siya doon sa mga longer names, longer surnames. Pati sa hyphenated, may mga online ngayon is okay na rin sila sa hyphenated. Okay. So, going back to that topic. Pero going hindi, back. ang sa akin, yung couple, para sa akin, sobrang liit na bagay niyan para pag-awayan. Feeling ko, pag pinag-aawayan nyo pa yan, parang huwag muna kayo magpakasal. Ayusin nyo muna. Tapos kung hindi talaga kayo match, parang sa values nyo, mag-isip-isip na ulit kayo. Laging reassess the relationship. Kasi either magkakaintindihan kayo or may magpaparaya. Yeah. So,
nagpaparaya. So kailangan pag-usapan pa rin. Siyempre, wag mo namang biglain Kasi- yung boyfriend mo. Wag mo namang biglain na once naging mag-asawa kayo, bigla kang nag-decide Oo. na ito na. So, dapat before pa lang kayo magpakasal, nililinaw nyo na yan. Kasi nga, yun, may mga iba pa rin yung baka may kasi mga lalaki pa rin na iba rin kasi yung baka mindset naisip ko na pagdating yung hindi masama na way. Baka kasi naisip ng lalaki fantasy, parang fantasy siguro. Hindi, Or dream, pangarap. dream. Fantasy. sa- Hindi, masarap halata. masarap din kasi marinig yung Mrs. Dia Santa. Oh, may ganun din na baka yun yung nararamdaman ng ibang boys na gusto nila na kunin ng girls yung Nila last mo? name nila. Okay. Pag tinawag na Mr. and Mrs. Dia Santa. Yun. Mr. and Mrs. Cruz. Baka Okay. kaya yung iba ganon. Yung nararamdaman Okay. nila. Baka Okay. kaya consider nyo rin dapat yung feelings namin. Kapag naman tinatawag sa mga event, yun pa rin namang apelyido ng lalaki yung ginagamit eh. Kahit Kahit naka-hyphenated. Kaya dapat yung pagka may mga event, naman yung hyphenated. Oo. Off-beat daw, off-rhythm. Naku. Pero ayun lang. So, ako sa akin medyo trivial na siya ngayon for my age. Wow, age. Hindi, sa ganitong state. Parang na lang yan, sulat na lang yan, ganun. Extra na lang yan. Pero Hindi alam mo ba, bibigay na masyadong emotions sa meron pa rin, di ba, may mga babae talagang nag-hyphenate, nagme-maiden name. Hanggang ngayon, ipinaglalaban pa rin siya ng mga babae. Yung mga nagpakasal, Yeah. ipinaglalaban pa rin nila yung hyphenated at Pero maiden name. pinaglalaban. Meaning, ipinaglalaban nila na maging accepted siya, matanggap siya na Ano ba iba basta? ng general public or ng mga friends or matagal. kakilala nila. Kasi nga, may iba rin kasing tao na hindi naiintindihan yung reason behind sa decision ng mga may asawang babae. So, sa mga nakikinig sa atin, please be respectful. Kasi, maano yun eh, kasi pangalan mo yun eh, di ba? Parang pangalan yun ng babae. So, gusto ko lang sana na maging respectful. Kasi hanggang ngayon, tulad ko na nag-hyphenate, parang kailangan ko siyang ipaglaban. Parang kailangan kong na pinaninindigan ko itong decision ko na hyphenated ako. And meron din ako mga kakilala na gano'n yung parang nafe-feel nila na everyday kailangan nilang ilaban yung apelyido, yung choice nila, yung pinili nila. Ganun talaga sa pag nagre-revolutionize ka ng something, hindi talaga yan mabilis. It's a slow progress na yan. Yes. Pero may progress naman, so that's a good thing. So at least sa'yo, okay lang, no? Oo nga, na siya sa akin eh. Kaya maganda na may ibang point of view. Oo nga. Kasi for me, Dapat parang- i-invite natin si Sir. naisip ko na sa akin, sa dami ng problema, hindi ko na parang problemahin. Ikaw naman problema sa pagsulat ng pangalan mo. Nakalagay naman sa kasal, married. So okay na yun sa akin. Sabihin, Sir, comment ka na lang ng ng stand mo, no? Kasi yun lang yun sa akin. Sige, wala siya masyadong problema sa life. Mayaman kasi yan. Oy, kasi Mayaman na kasi yan. pera yan eh. Mayaman na yan. So hindi na yan masyado namang problema. Nag-iisip na siya ng paproblemahin. Tayo. Ayoko, cut mo yun. Ikakat mo nga. Ayoko nun. Lumanan ka. Para lumabas. Okay. Yun lang yun. Next. Yun ang entrance. Yan ang intro. Intro natin yun. Pero ang totoo natin topic ngayong araw ay Ang totoong topic natin ngayong araw ay tungkol pa rin sa inyong mga boys. nakita lang sa amin. Oo. Ano ang nafe-feel nyo or meron pa kayong issue kung mas malaki ang kinikita, ang sinusahod ng inyong mga partners? Okay. So, Sagot na. ako na ba? Kasi Ulit. mas malaki sahod ko kaysa sa'yo eh. Char. Oo nga, ngayon mas malaki na. Hindi ko sure. Mas malaki na ngayon. Thank you. Hindi ko sure kung mas malaki na. Pero, ang haba din naman ng time na mas malaki sa akin. So,
Mas matagal din naman ako nagtatrabaho sa isang company lang. So, alam mo yon, na-build yung ano. Yung, Baka na-build yung sa sahod. hindi, may time kasi sa atin na mas malaki yung sa akin, significantly. Oo nga. May time na sobrang laki na sa akin, significant. So, ayun. Siguro, una, good muna ba? Hindi, bad muna. Bad muna tayo. Bad. Sige. Insecurity siguro. Bad yun, di ba? Insecurity. So, bad insecurity. Siguro yun, nararamdaman ng boys minsan yun. Insecure. Hindi naman siya siguro bad. Negative. Negative feeling. Pero wala ka naman kasi magagawa sa sahod nila eh. Bakit nga muna na-insecure? Ano bang nafe-feel? Kasi, hindi ko sure kung as a panganay ba to or as a lalaki na kailangan kami nagpo-provide. Kami yung nagpo-provide. Tingin ko nga hindi siya negative eh kasi maganda nga eh na nagaganon yung nararamdaman ng lalaki kasi ibig sabihin may guilt. What pala guilt? Guilt, insecurity na dapat ako yung nagpo-provide pero mas malaki yung sahod mo. So nadadown yung mga lalaki minsan. Siguro dahil nadadown sila, doon lumalabas, doon pumipitik. Kaya sila nagagalit, nagra-run out, na nade-derail sa sa good intentions nila talaga. Yun yung nararamdaman siguro. So, nape-pressure. Yun yung good pala siya talaga. Mali lang yung outlet ng mga boys. Kasi 'di ba, sino ba naman may ayaw na marami kayong pera parehas? 'Di ba? Wala naman siguro may gusto noon. Ang nararamdaman lang talaga, guilt or bakit mas malaki yung sa'yo? Inggit, possible. Ayun pala, inggit, possible. Inggit or pride. Siguro, mga boys kasi ma-pride talaga eh. Even ako, sobrang ma-pride talaga ako dati. Kaya, minsan nagbe-vent out sila na minsan nagbe-vent out sila ng mali. Yun siguro yun. Pero coming from siguro I assume na coming from a point of view na gusto nila sila yung nagpo-provide. Ang ayoko lang yung wala ka na nga ma-provide tapos pipigilan mo pa yung partner mo na dun sa high paying job niya. Gusto mo bang maghirap kayo parehas? Paano kayo kakain? Diba? Yun yung ayoko na parang kung hindi mo kayang ibigay yung kung hindi mo kayang ibigay yung sahod niya ganun parang tapos tapos sasabihan mo pa siyang wag ka na dyan seloso ka dahil sa insecurity mo pipigilan mo yon pati yung growth ng partner mo yun diba? Yung hindi ko tatatanggap. Matatanggap ko siya kung coming from a point of view of guilt pero dapat yung action mo doon internal sa'yo. Ano yung gagawin mo para mabit ulit kung gusto mo mas makisahod mo mabit ulit or gusto mo maging Cinderella princess na lang yung asawa mo or Disney parang princess. Disney princess na gawin niya na lang yung gusto niya na hindi na siya parang kung gusto niyang gawin niya hayaan mo siya pero hindi na siya required, di ba? Eh di gawin mo yung best mo para ibigay yan sa kanya kung guilt yung nararamdaman mo. Pero kung insecurity lang tapos hindi mo naman ma-provide tapos papahintuin mo, that's a big case. Red flags. At yan ang topic natin sa susunod na episode, Char. Yeah, parang dahil lang sa pride mo, kaya mong magutom kayo. Tama. Diba, parang Oo, at saka sa akin, hindi mo pwedeng kontrolin yung career growth ng partner mo. Kasi sarili niya, personal niya yan eh. Ang growth na yan, para yan dun sa mismong tao. Hindi yan growth na para sa inyong dalawa sa couple. dagdag ko lang, kapag ganyan ginawa mo, nagbi-build ka ng parang nagbi-build ka ng something na puputok siya in the future na baka lumabas yan, magka-regret siya. Mas pag nag-aaway kayo, puputok yung regret na yan, ikaw yung sisisihin niya, bla 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 bla. Mas lalong madiderail yung relationship niyo, mas lalong magkakalamat and possibly pag nagkalamat niyan at that point, possibly too late na para ayusin. Kaya nga. Pag ganun yung ginawa nyo. Kasi nag-build ka ng foundation na hindi maganda. Pero sa atin, paano ba natin na ma-manage yung sa finances natin sa ngayon? Given na mas naangatan ko sa dudod. Isip ko na lang,
naangatan mo ako, ang madami naman ako sacrifice. Hindi, share lang natin. Kasi diba, ano tayo parang, hindi kasi tayo isang tao lang yung gumagastos para sa lahat. Meron tayong nag-share tayo sa mga responsibilities natin. And yung sa sharing ng responsibilities, almost tig 50% tayo dun. Oo, tig 50% kami sa mga gastos namin, sa yung mga groceries, bills, ganyan, bahay, kung anik-anik pa. So, tig 50% kami doon. So, in excess, halimbawa, meron kaming gusto na excess na siya doon sa budget natin. At ginagawa, o di kung sino Di sasagutin. o hindi, kung sino yung may gusto noon, siya yung bibili. O, di ba? Eh, syempre magastos ako, di sinasagot ko Ayun, dahil di. ako yung may gusto noon. Ano yan eh, parang siya, ano kasi dapat may sarili kayong pera talaga. Oo. Parang pinaghirapan nyo naman yun. May kanya-kanya kayong pera. Ito pa rin pero- kasi kapag ka meron kang yung sarili mo, meron kang sarili mo. May kanya-kanya kayong Di play ba, jar. alam mo yun, parang kung halimbawa, meron kang binibili na grocery, meron kang naka-allocate na budget mo per cut-off. Pero meron kang gusto sa grocery na mas mahal sa Which is laging allocated. nangyayari sa SNR. Which is laging nangyayari kapag nag-SNR kami, di ba? So, kung sino yung may gusto nung grocery na yun or kung ano mang item yun, syempre, siya na yung bibili nun, di ba? Outside of the family budget. Outside of the family budget na yon. Kaya maganda rin nga na meron kang sarili mo, meron kayo parehas na sarili ninyong pera for personal use na siya. Para 'di ba, hindi mo na feel na bakit parang sobrang tipid naman kami sa sarili namin. Ano yan pala? Dagdag ko. Meron yan eh, natutunan ko. Dapat nga 'di ba, meron daw kayong may play jar ka, may play jar siya, tapos may play jar kayong dalawa. So, wala tayong pleasure na tayong dalawa. Hindi, yun yung mga date natin, mga... Ayun. Ikaw gumagastos nun eh. Eh kasi, yun nga yung sasabihin ko. Ngayon kasi, hindi naman kasi ako maluhong tao. Hindi ako masyado bumibili ng something. Masaya na ako pag lumalabas. Ako maluho. Masaya na ako. Hindi ako tulad ng ibang tao na ano. Na maluho tulad ko. Oo. Bibili ng damit, bibili sapatos, bibili ng brief. Hindi yung luho? Ano ba yun? Bibili ng mga ganon, mga relo, ganyan. Ako, mas gusto ko yung kahit dati, nung nag-date pa lang, hindi pa tayo kasal. Parang yun na yung, yun na yung play. Kasi for me, kahit naman nung sigil ako, masaya ako pag nagtatry ng ibang kainan. So, in a way, nakakatipid ako. Pero yung luho kasi natin, di natin siya iniaasa sa isa't isa. Gets mo? Oo. Yung luho ko, halimbawa, luho ko yun, gastos ko yun. Luho niya, kung meron man, luho niya yun, gastos niya yun. Di ko siya nire-require na, hoy, bilhin mo to para sa akin. Pero syempre kapag birthday ko at anib, required na magregalo siya. At Pero ayun syempre, kung halimbawa, kung magkukusa siya, bigyan niya ako pera, Kaya, pang guys, luho. Ay, thank you. Kaya guys, pag mga May, kuha kayo insurance sa akin. Laki ng gasto sa May eh. Ay, ito pala tip. Pag magpapakasal kayo, ihiwalay nyo dun sa birthday ng asawa nyo. Birth month. Birth month. Oh. Ihiwalay nyo yung anib nyo sa birthday niya. Kasi ang hirap. Oh, excuse me. Kaya May ang kasal natin. May kasi tayo naging tayo. Ikaw naman ang nangligaw kasi eh. Dapat di ka nanligaw before May. Dapat kayo, girls, sagutin nyo outside of your birth month. Mga 3 months. Ayun lang, pero yun, ano nga yung topic sa budgeting. Yun din, natutunan ko yun. Magandang yun, dapat may budget both, tsaka kayo isa't isa. Kahit na pinagsasama niyo yung sahod niyo or hindi. May mga couples kasi na pinagsasama na nila yung sahod nila. So, pag ganon, budget, the family budget, then kanya-kanyang play jar, then couple play jar. Wait lang, tol lang. Kasi hindi nare-read ang aming RFI. RFI. Balance ba? So, ayun. Ano na?
Oh, May yun. bully. Ano na nga, ayun nga yung topic pala. Ayan, basta ako, point ko Na-derail dyan, daw. sa mga boys, kung hindi nyo kayang gawing Cinderella princess yan, Disney princess, huwag kayong mag-assume basta-basta na ano. And if kukunin nyo naman yung kaya nyo i-provide yung sahod nila, tingnan nyo kung masaya ba sila doon. Kasi kung hindi sila masaya doon, anong sense ng pera nyo kung hindi masaya yung partner nyo? Kaya nga. Diba? Pinatigil mo mag-work kasi may natatapakan sa'yo. Hindi naman masaya yung partner mo, anong sense nun? Diba? Tsaka yung ano, halimbawa, kung capable na nga yung lalaki, tapos pinatigil niya sa work, pero yung babae pala ay career-oriented. So, kawawa yung babae doon. Oo. Kasi dapat, yun yung ano niya parang yun yung path niya sa buhay, tapos pipigilan Baka mo. ma-fall out of love lang yun. Kasi parang baka pinipigilan mo yung pag pinipigilan mo kasi isang tao, mas possible magrebelde yun. Kaya, Ma-fall out of love yan sa'yo, magkaroon ng matinding away na hindi niya maaayos. Ang simple lang naman nung parang for me, simple lang naman. Ang importante lang din pala dyan, hindi napapabayaan ng both sides yung mga responsibility nila sa isa't isa. yes. Kasi mamaya, kaya ka pinapatigil, possible hindi na kayo nakakapag-bonding. Diba? Hindi na kayo nakakapag-bonding, puro na lang kayo trabaho, diba? Possible yun yung nagiging cause. So, kailangan mahanap nyo kung bakit. Pero kung talagang gusto niya lang, kung wala lang, pride lang, ganun, mahirap yun. Hindi yun dapat. Pero kung may nasa-sacrifice na iba, yun yung dapat yung pag-usapan. Ano yung mga dapat na adjustments na gagawin nyo sa relationship, sa work, para ma-provide nyo pa rin yung dapat na responsibility nyo sa isa't isa. Ganda. Very insightful. Kaya halimbawa, kapag Oh. example, ano ka na, kaya mo nang sagutin lahat-lahat ng gastos natin, hindi mo pa rin ako mapapatigil sa pagtatrabaho Pero kasi naman career-oriented nga akong tao. Tsaka ako, feeling ko, sa relationship, di ba? Dapat kilala mo yung partner mo eh. Tsaka ano nga yun parang, yung, ano siya, yung parang identity siya ng Oo. partner mo, wag mong tanggalin. Kasi Yun pala. siya Hindi ko magets, bakit hindi nila nakikilala yung partner nila na career-oriented na even after wedding, even after all this time na ganun yung magiging partner. Baka hindi kayo nagkakaintindihan una pa lang, tapos nagpakasal agad kayo. Kasi sa umpisa mag-uusapan niyo yan, makikilala mo yung isang tao. Doon ko pa, yun pala, kilala pala talaga kita. Kasi, di ba, bago magpakasal, di ba, dapat kilala niyo muna yung isa't isa. O, pag dumating sa point na ganyan, parang kulang yung naging foundation nyo. Kaya siguro nagkakaproblema yung iba. kaya, Hindi nila kilalang kilala yung isang tao, yung partner nila, bago sila mag-commit. buti na lang talaga. Oo, kasi Buti yun yung na lang na-realize ko talaga, eh. hindi ka ano sa akin. No? During conversation kahit mga friends mo naman sa mga friends mo, makikilala mo naman dyan kung sino yung tingin mo pag binigyan mo ng pera, pag nagkaroon sila naman ng pera, hihinto sila sa current work nila, gagawin nila yung iba. Meron din iba na makikita mo yun kita mo yun agad so bakit babaguhin mo? Doon mo siya nagustuhan dati, possible. Ganong state mo siya nagustuhan dati. Yun pala yung hindi ko mag-gets. Oo nga no, realization. Di ba? Ganun mo siya nakilala Parang bakit mo siya biglang papahintuin? Yun lang. Hanap ka ng gusto maging Disney princess, tas buhayin mo na lang. Marami din namang ganun. Or Disney king. Kasi uso na rin ngayon yun Yun nga pala din yun sa finances. Uso na rin naman yung mga house husband. Pero ang hirap. House husband. Saludo talaga ako nung nag-work from home ako. Saludo ako sa mga nanay na nagtatrabaho, tapos nag-aalaga ng mga bata, tapos naghuhugas ng plato. Grabe ka naman. Para naman may bata kang inaalagaan. Kasi grabe, sobrang hirap pala talaga maging housewife. Mukha lang siya. Kaya nung na-realize ko yun nung umpisa, grabe yung iba nagko-commute pa. 'Di ba? May mga nanay, 'di ba, na nagko-commute pa galing work, tapos magluluto pa sa bahay, 'di ba? Tapos mag-aalaga pa ng mga anak. Grabe yun, talaga yung pagod talaga nila. Kaya happy Mother's Day. Itong episode na to i-release namin next year pag Mother's Day na. Anong next year? Mali ka Bakit? pa. Mother's Day na ba? Ng May. Ay, di pa ba tapos yung Mother's Day? Every May yun. Kaya pala Mother's Day, May.
Sige. Kala ko. Hindi Mali kanya. pa Dapat bilang partner ko, sinabi mo, nisinod natin to June. Ba, malay ko bang pupunta tayo sa usapan ng housewife? Hindi, kasi na-realize ko lang yung mga lalaki makademand, di ba? Oo. Tapos pinagluluto naman sila ng asawa nila. Tapos sila trabaho lang. Eh yung mga nanay nga nagtatrabaho tapos babalik na magluluto pa eh. Diba? Yun lang naman naisip ko. Maraming matutuwa sa yung nanay. Nagets mo sila. Oo, ang hirap maghugas. Lalo pag ito nagluto. Masarap naman yung pagkain mo, di ba? Minsan naisip ko paglulutuin ko ba si Nikki ng masarap o magluto na lang ako ng average? Okay, natidarin na tayo sa tabi ko. So, ayan lang. Anong closing mo? Wala tayong closing. Ano ba sinasabi? Hoping may natutunan kayo sa aming episode. At hoping na may na-pick up kayo sa side at Ako lang kung nagsabi na point of view ng lalaki. na point of view na lalaki na gusto maging Disney King. Oo. At naway natuwa si ating sa ating episode. Sana'y maalala ko yung mga ikakat. Pag di inakat, pa-skip na lang. Pag hindi na-cut, sorry. Okay, so yun lang guys. Yung pala may podcast YouTube channel, may podcast kami sa Spotify YouTube channel. Follow nyo kami sa Spotify. Subscribe kayo sa YouTube kung gusto Sabihin nyo. mo kung pangalan. Driving with Mark and Nikki parehas. So link namin yung Spotify link and YouTube link sa comment section or dito sa info kung pwede na. Okay. Yun lang. Bye bye guys. See you in the next See you. episode. Bye.